Hindi daw match yung battery natin sa inverter natin. Ano ba yan? Para nyo nang sinabi na wala kaming karapatang mga pangit na makapag-asawa ng maganda. Sumpa ba yun? And siya nga pala guys, ito pa yung isang tanong nila sa akin kung saan nagtatanong, kaya sasagutin natin ng specific video. Pansin nyo, may itlog. Hindi yan guys. Pansin nyo, wala siyang circuit breaker sa kanyang DC. Yan, di ko siya nilagyan. So, tama ba na ganyan? Kung maaari guys, ay hindi, para may safety. Meron din naman ako, yan o, DC breaker. Ganito kasi kaya ko siya hindi nilagyan. Yung circuit breaker ko ay pang diipit. pang diipit siya. Yes, pang DC. Iba kasi yung pang AC at DC. So, hindi ko siya nilagyan kasi nga diipit. Pag diipit kasi, obligado, puputulin mo to. Or tatanggalin mo yung kanyang, yan, yung lugs. Ang mahal ng wire, DC wire. And guys, ang size nito ay, sandali. Size ba nito? To. AWG number 1. So, ang mahal ng battery ay battery wire. Yes, mahal ang battery. At mahal din ang DC wire. Wala akong pambili. Ayan. So, hindi ko na lang siya nilagay. Kasi nga, napansin ko nung dito mainit din siya. Tapos, minsan nagmi-miss. Nagmi-miss yung kanya yung contact. Kasi nga installation nito noon, nasisiksikan sa loob. Nakaganyan, expose. So, pwede naman maglagay ng ganito, required talaga. Tapos, mas maganda yung meron siyang box. Aside from this, dapat meron siyang box para maiwasan yung dumi, pasukin ng dumi. Ayan. Sa bagay, madalang naman natin siya pinapatay. Para lang sa mga masyado malilikot. Patay sindi, bukas, tanggal, nasisiksikan ng tae ng butike, dumi, yung mga lumilipad, yung ganyan nasisiksikan siya. So, mas maganda meron siyang box. So, mas maganda required. So, ito yung dahilan kaya hindi ko siya nilagyan ng circuit breaker. Bukod sa wala akong pambili ng breaker na mas mababa yung rating at wire, kasi ang mahal ng wire. Day joke lang. Yan, ito yung dahilan kasi. May mga battery kasi na hindi mo pwedeng patayin yung kanyang output. Paano ba yan? Gaya nito. Kapag ito yung battery mo, wala siyang cut off, wala siyang breaker dito. Hindi mo pwedeng patayin yung BMS, wala siyang switch. So, parang ganon. Ang choice mo talaga, para magkaroon siya ng, tawag dito, physical cut off, maglalagay ka ng breaker para iwas disgrasya. Ayan. Ito kasi, meron na siyang switch dito. So, pwede mo patayin. At napaka importante ng breaker kasi nga, siya yung maglilimit kung sakaling ma-overload, eto, magti-trip. Pero wag nyong gagayahin tong ginawa ko guys, kasi napaka-importante ng circuit breaker sa DC line, sa battery. Kasi oras kasi na na-overload or nagkaroon ng shorted, iwas sunog. Ganon, kaya napaka-importante, wag nyong gagayahin. Tanging professional lang gumagawa nito. So, ganon guys. Yan. Meron kasi siyang, eto kasi, ay pwede mong patayin yung output niya dito. Pwede mong patayin yan kahit wala siyang circuit breaker. So, ang patayan nito ay sa kanyang BMS dito. Kadalasan na kasi ngayon, karamihan sa mga LiPo4, meron na siyang switch. Yun. So, kapag pinatay mo yan, mawawala siya ng output. Pero wag natin pipindutin kasi on the run siya ngayon. Meron siyang switch dyan. Sakaling nagkaroon kasi ng trouble dito, lagapakan yan talaga. No biro yan, walang joke.
Ayan, sa laki ng wire na yan, number 1, AWJ number 1. Nako, talagang walang ititira yan. So, dapat meron siyang circuit breaker. Ayan, kaya napaka-importante. Wag nyo pong gagayain yung ginawa ko. Usong-uso na kasi ngayon sa mga battery pack, meron na siyang switch. Ayan, yung tawag dito, soft touch switch. Ayun, may soft touch pa eh. So wala siyang circuit breaker kasi. Yung iba nga kahit na meron siyang circuit breaker dito na yung isa, yung sinasalat na gano'n, naglalagay pa sila dito. Ayan. Kaya yung unang gamit ko na day meron siyang breaker. Hindi pa rin ako naglagay ng nasa labas. Ayan. Yan natin ulit. And isa pa, kaya hindi ako naglagay ng circuit breaker din very light lang naman yung load namin dito. Hindi naman masyadong kalakasan. Yun. Very light lang naman. Kagaya yan, nasa 500 watts lang naman. 590 o 600 watts. Siguro kung talagang batak na batak to, maraming load, ayan, lalagyan natin para hindi siya masyadong delikado. For safety. Ako lang naman yung gumagamit dito, tapos ako lang yung kumakalikot. Mas maganda kasi para kahit na may humahawak na iba, ito paano safety. Ako lang naman. Tapos, ano daw ito? Ano daw yung parang itlog na to? Yan po ay noise filter. Ferrite ring. Tapos dito marami pa dito sa kanyang output, input. Then dito sa kanyang input ng panel. Meron yan. Noise filter, EMI filter dito. Marami. Kaya nga si Day, napakalinis ng kanyang output. Hindi kagaya sa POMR noon. Nako, masisira ang device nyo dyan. Ayan. Ewan yung ibang brand, ibang mga variant ni POMR kung malinis or hindi. Pero base sa experience ko, hindi siya maganda. So, pwede lang naman guys na walang ganito yung noise filter na ganyan. Kasama lang ito noon, kaya nilagay ko na rin para kahit pa paano meron siyang dekorasyon and may trabaho din naman yan or kahit hindi mo nalagyan, kahit nga hindi mo nalagyan ng wire dito, okay lang naman joke lang, huwag kayo masyadong hot. Yan. Okay, so malinis lang kasing tingnan yung inverter ni Day. Yan ang uso dito sa atin Okay, hanggang ngayon, mula nung na-install ko siya, hindi ko pa pinapatay. Galing diba? Dire-diretso yan. Dire-diretso. Diba? Eto pa yung sabi nila na hindi daw match yung ating battery sa ating inverter. Kasi nga yung ating battery is oversize, over capacity. Tapos yung inverter natin is mababa. Para nyo na rin sinabi na wala kaming karapatang mga pangit na mag-asawa ng maganda. Bakit kailan marunong mambudol? Joke lang guys Eto kasi, hindi nyo ba alam, nakakaburin kami. So eto kasi, yan. Yung battery kasi natin is 51.2. Yan. Tapos yung inverter natin is 51.3, 48 volt, 48 din lang. So okay lang naman siya. Kasi nga ang gusto natin ay pang matagalang brownout. Eto. Yan. Hindi naman mataas yung load ko dito. So sakto na yung 3.6 kilowatt. Yan. Supposed to be daw sana is nasa 6 to 8 kilowatt sana inverter. Ito lang naman yung in-offer ni Day kung mas malaki sana, di pwede. Pagkapalan na mukha. So kung ano lang naman yung in-offer ni Day, yun lang naman. Diba? Ayan. Sana, sinabi ko na noon, 8 kilowatt 10. Ang load ko lang naman dito is kanina 500, kanina bumaba na ulit So yun, okay lang yan. Kasi mababa naman yung load ko dito. Wala naman akong aircon. Wala naman akong mga microwave. Wala naman akong freezer. Ayan. So, sakto lang. Naka-ready lang siya for long-term brownout. So, ayan. Na-explain ko na.
Yung bucket. Yan. Kalayaan po natin, hindi po pinagbabawal sa barangay na gumamit ka ng mataas na capacity. Okay? So, sakto lang. Ayos lang yan. Sabi ko na nga, may karapatan din kaming mga pangit sa magaganda. Alam nyo ba, combination yan para matanggal yung sumpa. matanggal yung sumpa sa amin. Ayun naman.